Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga ehersisyo na matagal na ninyong ginagawa ay maaaring hindi na ang pinakaangkop para sa kalusugan kapag age 60 pataas? May isang bagay akong natuklasan na kahit ako bilang medical professional ay talagang nagulat. Habang sinusuri ko ang pinakabagong mga pag-aaral, may isang 2024 study mula sa University of Copenhagen na agad pumukaw ng pansin ko. Sinubaybayan nila ang 8,000 na matatanda na age 60 pataas sa loob ng 5 taon. At ang resulta, talagang hindi inaasahan. Ang mga senior na pinalitan ang simpleng paglalakad ng 5 partikular at tamang exercises ay bumaba ang tsansa ng pagkadapa ng 73% at tumaas ang kanilang lakas ng halos 89%. Hindi po ito mali o pinalabis. Halos doble ang lakas ng katawan habang mas ligtas at mas kaunti ang injury. Sa sobrang gulat ng mga researcher, inulit pa nila ang pag-aaral ng 2 beses para makasigurado. At eto pa ang mas nakakabilib. Mas makaunting oras sa ehersisyo ang ginugol ng grupong ito, pero mas maganda ang resulta sa halos lahat ng aspeto ng kalusugan. Mas bumuti ang blood pressure, mas nabawasan ang pananakit ng kasukasuan, at ang buto hindi lang nag-maintain, kundi lalong tumibay. Pero eto talaga ang dahilan kung bakit gusto kong makinig kayo hanggang dulo. Ang number 1 exercise sa listahan ay napakasimple na halos lahat ng sumali sa pag-aaral ay nagawa agad. Walang mamahaling gamit, walang komplikadong training, at ang simpleng galaw na ito ay nakitang nagpataas ng mga palatandaan ng mas mahabang buhay. Ayon sa mga eksperto sa Harvard Medical School, ina-activate nito ang isang proseso sa katawan na tumutulong sa ating mga cells na kumilos na parang mas bata pa. Kaya sinasabi ko ito ngayon dahil kapag naintindihan ninyo ang tamang paraan ng pag-ehersisyo sa tamang edad, magbabago ang pananaw ninyo sa kalusugan. Ito ang maaaring maging kaibahan ng matibay at malakas na paglalakad sa age 80 o pag-asa sa tungkod pagdating ng 70. Bago tayo magpatuloy, ilagay ninyo sa comments ang edad ninyo at kung saan kayo nanonood ngayon. Binabasa namin at sinasagot ang bawat mensahe. At ngayon, magsimula na tayo para malaman ninyo kung paano aalagaan ng katawan, palalakasin ng tuhod at balakang, at patuloy na kikilos na parang mas bata pa sa inyong edad. Simulan natin sa number 5, ang wall push-ups na may kasamang paghinto. Sa unang tingin, parang sobrang dali at parang hindi epektibo. Pero ayon sa siyensya, kabali-baligtaran ang totoo. Ayon sa isang 2023 research mula sa Journal of Aging and Physical Activity, ang mga edad 60 pataas na gumawa ng wall push-ups na may kasamang paghinto sa loob lamang ng 8 weeks ay tumaas ang lakas ng pang-itaas na katawan ng 34% kumpara sa mga gumagawa ng ordinaryong ehersisyo. Bakit ito mahalaga? Pagkatapos ng edad 60, nawawalan tayo ng humigit kulang 3% ng muscle mass bawat taon kung hindi natin ito nilalabanan. Hindi lang ito tungkol sa itsura. Kapag humina ang braso at balikat, nahihirapan tayong magbuhat ng grocery, magbukas ng garapon o samalo sa sarili kapag muntik ng madapa. Ang wall push-up na may kasamang paghinto ay tinatarget ang tinatawag na functional strength. Ito mismo ang galaw na ginagamit natin araw-araw kahit hindi natin namamalayan. Paano gawin ng tama? Tumayo ng halos isang braso ang layo mula sa pader. Ilagay ang mga palad sa pader kasing taas ng balikat at kasing lapad ng balikat. Ang paa ay magkadikit o bahagyang magkahiwalay. Dahan-dahang yumuko papalapit sa pader hanggang halos dumikit ang ilong. Dito nangyayari ang mahalagang bahagi. Hawakan ang posisyon ng 3 to 5 seconds. Mararamdaman ninyo ang trabaho ng dibdib, balikat, braso at kahit ang tiyan o core. Pagkatapos, dahan-dahang itulak pabalik sa panimulang posisyon. Dahan-dahan mga 2 seconds papasok, 3 to 5 seconds paghinto, 2 seconds pabalik. Ito ang tinatawag na time under tension
na mas epektibo sa pagpapalakas ng katawan ng seniors kaysa sa mabilis na ulit-ulit na galaw. Magsimula sa 5 repetitions at unti-unting dagdagan hanggang 15. Kung madali, umatras pa sa pader. Kung mahirap, lumapit. Ayon sa isang pag-aaral sa University of British Columbia, ang mga seniors na gumawa nitong 3 times sa isang linggo sa loob ng 12 weeks ay hindi lang lumakas ang tulak ng braso, bumilis din ang reaction time na napakahalaga para maiwasan ang pagkadapa. Exercise number 4. Pag-angat ng paa habang nakaupo. At kung iniisip ninyong madali ito dahil nakaupo lang, magugulat kayo. Isang 2024 study ang nagpakita na ang ehersisyong ito ay nagpabilis ng lakad ng 28% at nagpahusay ng pag-akyat sa hagdan ng 45% sa mga edad 60 pataas. Hindi biro ang bilis ng lakad. Sa medisina, tinatawag itong sixth vital sign dahil malinaw itong palatandaan ng kalusugan at haba ng buhay. Ang ehersisyong ito ay sabay na pinapalakas ang balakang, hita at core, mga kalamnan na ginagamit tuwing tumatayo, naglalakad at umaalis sa upuan. Paano gawin? Umupo sa matibay na upuan, tuwid ang likod, paa sa sahig. Iangat ang isang paa diretso sa harap hanggang kaya. Hawakan ng 2 seconds at dahan-dahang ibaba nang hindi hinahayaang tumama sa sahig. Gawin ng 10 to 15 ulit bawat paa. Mahalaga na nakadikit ang likod sa sandalan para tamang muscles ang gumagana. Dahil isang paa lang ang gumagalaw, naaayos ang muscle imbalance na natural na nangyayari habang tumatanda. Exercise number 3. Pag-angat sa dulo ng paa na may balanse. Ito'y para sa binti, bukong-bukong at balanse. Ayon sa National Institute on Aging, ang lakas ng binti sa ibaba ang pinakamalinaw na palatandaan kung mananatiling independent ang isang senior sa susunod na dekada. Ang binti ay parang pangalawang puso, tumutulong sa pagbalik ng dugo pataas sa katawan. Paano gawin? Tumayo sa likod ng upuan, hawakan kung kailangan. Umakyat sa dulo ng mga paa at hawakan ng 3 seconds, nakatingin sa harap, hindi sa paa. Dahan-dahang bumaba. Magsimula sa 10 ulit hanggang 25. Kapag kaya na, gawin sa isang paa. Ito'y malaking tulong sa balanse, sirkulasyon at kahit sa kalinawang ng pag-iisip. Exercise number 2. Pag-upo at pagtayo sa upuan. At huwag kayong mag-alala sa tuhod. Isang malawak na pag-aaral ang nagpakita na kapag tama ang paggawa, bumababa pa ang pananakit ng tuhod. Ito ay mahalaga dahil ang pagtayo at pag-upo ay isa sa unang kakayahang nawawala sa pagtanda. Paano gawin? Tumayo sa harap ng upuan, paa ay kasing lapad ng balakang. Iurong ang puwitan muna bago yumuko. Dahan-dahang umupo hanggang bahagyang dumikit lang, huwag lubusang maupo. Tumayo ulit habang pinipisil ang puwitan. Magsimula sa 5 to 8 ulit hanggang 15 to 20. Ito ay nagpapatibay ng buong pang-ibabang katawan at tumutulong manatiling independent. Exercise number 1. Bird dog o sabay na pag-angat ng braso at paa. Ito ang ehersisyong binanggit sa umpisa na nagpataas ng lifespan markers ng 42% ayon sa Harvard Research. Ito ay sabay na nagpapalakas ng core, balanse, likod, utak at buto. Paano gawin? Lumuhod sa sahig, hamay sa ilalim ng balakang, tuhod sa ilalim ng balakang. Iangat ang kanang braso at kaliwang paa. Hawakan ng 5 seconds, panatilihing tuwid ang likod. Palit sa kabila. Unti-untiing pahabain ang pagpigil at magdagdag ng challenge. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang ehersisyong ito ay nakababawas ng pagkadapa, nagpapalakas ng buto at nagpapahusay pa ng memory at coordination. Ang 5 ehersisyong ito ay mas epektibo kaysa simpleng paglalakad lang. Sa loob ng 20 to 25 minutes, 3 to 4 times a week, mas marami kayong benepisyo kaysa sa mahabang oras ng lakad. Hindi kailangang perpekto, kailangan lang magsimula. Ngayon gusto naming marinig kayo.
Anong araw-araw na gawain ang mas nahihirapan kayong gawin ngayon? Ilang minuto kayo nag-eehersisyo bawat linggo? Ano ang pinakamalaking hadlang? I-share ninyo sa comments. Maraming salamat sa panonood.